Pastora, this is our seed for the world. Thank you so much. God bless. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. Una po sa lahat ay paumanhid po na kami ay na-late. Malayo po bahay namin dyan sa... Purihin ang Lord. Salamat po sa pagkakataon na narito po tayo para po makasama kayo at makapagbahagi po sa inyo ng salita ng Panginoon. So tayo po ay manalangin habang kayo po ay nakatayo. Amang Diyos, aming Panginoong Jesus, maraming salamat po ngayong umagang ito sapagkat kami malayang nakapagpupuri sa iyo. Hindi po kagaya ng iba, ng mga ibang bansa na pinipigil ang pagsamba. Subalit kami mapalad dahil kami po ay malayang nakapagpupuri, malayang na ipapahayag na ikaw ay mahal namin. Kaya naman Panginoon, umaasa po kami na ngayong umagang ito ay magsasalita po kayo sa amin. Palalakasin mo kami, tutulungan mo kami, ididirekta mo kami, pagpapalain mo kami, Panginoon. Kaya patuloy po namin kayong sinasamba at patuloy din namin dinudulog, Panginoon. Lord God, ang aming mga puso ay maging bukas upang tanggapin, Panginoon, ang lahat ng mga ihahayag mo sa amin sa umagang ito. Salamat po, wala kaming salita mo, Panginoon, na pipiliin. Lahat po ito ay aming tatanggapin. Dahil yun po ang iyong pangako, Panginoon, Lord God, na ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. So tayo po yung makakaupo na. Purihin po ang Panginoon. So it's been a long time po. Siguro nag-preach po ako rito a year ago. Matagal-tagal na rin. Mga last year po siguro yon. Atasan po ako ni Pastor Bus. Dahil wala po sila ngayon, sila po ay nasa mission sa Japan at ang ating Pastora Melan ay nagpunta rin po doon. Dumating po sila kaninang madaling araw doon sa Japan. Napakaginaw daw po ngayon. Kaya i-pray po natin ang kanilang health, na ingatan sila ni Lord doon, lalo na yung mga anak ni Pastor. Hindi sila magkasakit. Mga kapatid, hindi rin po madali ang nagpupunta po ng ibang bansa. Parang tingin lang natin masarap, pero mahirap din po. Sa airport pa lang, may labanan na ng ng buhatan. So ngayon po ay naatasan niya po ako, this message is not new to you, especially those who are here. Matagal na, kasi na-preach ko na rin po ito, doon pa po tayo sa kabilang church. Because Pastor Bus told me na ito po ang aking i-share po sa inyo. I believe, gusto ng mga lingkod ng Diyos na tayo pong lahat ay pagpalain. Kami po bilang pastor, alam niyo po, ang hangad namin, kasi it was our success na makita po ang mga tupa, mga anak ng Diyos, ang aming mga miyembro, na talagang pinagpala ng Panginoon. Because for 38 years, we're going to 38. 37 na po tayo last year, tama po? Sino na po rito ang 30 years na sa JTG? Wala pa ba? 20 years. 20 years, huwag ka mahiya. Taas mo kamay mo. Ayun. Ayan, So, ang JTG po ay 38 years this coming February. Opo. At kami po, ako po, is 38 years this coming February to the JTG Church. Nabanggit nga na ako po ang unang General Secretary ng church. So all the first is my title. First outreach. Kaya last Saturday, nagkaroon po kami ng celebration ng aming mga leadership for our 35 years sa JTG Clinic site. Kaya to God be the glory sapagkat nakita ko po ang pagkilos ng Panginoon, ang biyaya ng Diyos sa buhay namin. Unang-una po ay nakatagal ka. 38 is not easy. Being a pastor for 35 years sa lugar ng sementeryo is not easy also. Di ba mga kapatid? Pero alam niyo po, itong ibabahagi ko po sa inyo, malaki po ang kinalaman nito. Kaya po kami ay nakapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. And I believe marami na po sa inyong nakakahula kung ano po ang aking mensahe ngayong umaga. It is about the blessing of giving. Amen? Ano po? Yung pagpapalang matatanggap natin kapag tayo naging tapat sa Panginoon.
First of all, what we give to God is our life. Alam po natin yan. Romans chapter 12. Give yourself to God holy and acceptable. Diba, mga kapatid? Iaalay natin ang ating buhay. Kasi pag hindi naman natin naiaalay ang ating puso, hindi naman din natin kayang mag-alay ng material na bagay. Tama? Maaaring mag-alay ka lang 1 time, 2 times, 1 year, 2 years, and then, nagsawa ka na. Ganon po yun. Pero pag ang ating puso is totally surrendered to the Lord, which is the DNA of the JTG Church. Yan po ang DNA ng JTG. Yan po ang ating mommy at daddy. That they give the whole. Pag sinabing whole, yung buong buo, hindi lang katawan, yung kanilang puso, spirito, lahat, everything, material things, kabuhayan, binigay at pinagamit sa Panginoon. Kaya yun po yung DNA natin. Nananalaytay po yun sa mga first disciples ng Mami at Daddy. Kami na nga po yun. And then, I believe, hanggang sa inyo. Naipasa. Amen? Ang pag-ibig at pagmamahal sa ating Panginoon. We are not a hypocrite church. Tama? Hindi tayo mapagkunwari pag sinabi nating mahal kita, mahal talaga. Pag sinabi nating ayoko, ayaw mo talaga. Hindi tayo dual character. Yan po ang Jesus the Gospel Church. Ngayon, let's open our Bible in the book of Nehemiah. Dito po tayo. Leviticus. The book of Leviticus chapter 23 verse 10. Yan po. Ang sabi po dyan, speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I am going to give you and you reap its harvest, bring to the priest a sheaf of the first grain, your harvest. So we're talking today about the first thing first and the principles of first fruit. So what is the first fruit in the Bible? Tinawag po ng Panginoon, God called His people, the Israel, to bring the first yield, the first fruit, from their harvest to Him as an offering. Because during that time, the Israelite people, ang kanila pong mga trabaho ay talagang magtanim. Ano po? At tinawag ng Panginoon ang kanyang mga anak at binilinan. When you go to the land I had promised you, at kayo ay nag-ani na, bring the harvest, the best harvest, the first offering. Why? Because Israelites demonstrate their obedience and reverence to God. Magpahanggang ngayon naman po, di po ba mga kapatid? Yan po ang purpose ng church. Why we are here in this church is to give a reverence. Pag sinabing reverence, pagsamba. Tama po ba mga kapatid? Kaya na yun naririto lahat ngayong araw ng linggo, kahit na yung iba'y mga nag-aalala kay Pipito. Sino nag-aalala kay Pipito? Na baka bumaha, umulan ng malakas, kakatakot po yung yung mga balita eh. Di mo ba? Sa amin sa Binyan, talaga yung mga tao po doon, sa church po namin ngayon, ang daming mga evacuees. Kasi kagabi, ang ng balita ng mayor, kailangan lumikas na kayo. So, doon po sila ngayon sa church. Marami po sila na naka-stay sa church. Mga 2 weeks ago na po. Ngayon po, ay kahit ganun ang mga nangyayari sa paligid, we choose to come to church today. Amen? Inuna natin ang Panginoon sapagkat gusto nating siyang sambahin. Amen? Ng buong puso without any reason. The first reason is, Lord, because I want to worship you. Kaya ako narito ngayon. Amen? Sumusunod ako sa utos mo na 6 days I will work. On the 7th day is my day to worship. Amen po? Kaya walang uma-absent dapat ng linggo, lalo ng mga manggagawa ng Panginoon. So the Israelites people, they obey this command of God that because they demonstrate, pinapakita po nila that they obey the Lord Jesus Christ. Di po ba? At isang bagay din po, they show
that they truly trusted God to provide enough crops to feed their family. The reason why they give, pag-usapan po natin ngayon is giving. Okay lang ba sa inyo yon? Walang mag-CCR? Amen? Kahit mamaya may encourage po kayo. Kasi because of this topic, alam niyo po, talagang, una, tumagal kami ng 35 years from zero. Zero po talaga. Pero mamaya may mga, some photos po ako na makikita nyo, anong ginawa ng Panginoon sa amin. So, ito po, ginagawa po nila yon, hindi mahirap para sa kanila, sa mga Israel, na ibigay ang kanilang first fruit because they trust God. Amen? Nagtitiwala sila sa Diyos na magpo-provide ang Panginoon ng sapat para sa kanilang pamilya. Okay? And the Hebrew word po ng first fruit is bukirin. Literally translated as promise to come. Yan po. Pangako. Kayo ba nangangako? Mag-amen naman po kayo kung buhay kayo. Yan, no? At may mga pangako din po ba kayo na inantay at kayo nabigo? Meron, marami, no? Kasi ang nangako ay tao. Siyempre tayo tao, nag-failed. But God, our Lord Jesus Christ, His promise will never fail. Amen. At kailangan lang, ang puhunan mo lang, magtiwala. Magtiwala. Imagine po, ang pagpapastor po namin ng 15 years sa clinic site, zero for 15 years. Wala. Mahirap. But we keep trusting the promises of God. Pagdating ng 16, unti-unti na nakita na namin. 15 years, zero. Yung pangako na inaangkin namin, Lord, pagpapalain mo kami, padadalan mo kami ng mga members, magkakaroon kami ng mga katuwang, magkakaroon kami ng church. Wala. 15 years. Who can wait for 15 years? Amen? Di ba? But thank God for His love. Salamat sa Panginoon sa Kanyang pag-ibig at sa Kanyang pangako. Sinusubukan tayo ni Lord, tinitingnan ang ating patience. At ngayon, tinamasa namin ang pangako ng Panginoon because He is faithful. Amen? His promise will surely come. Yan po. So, the Israelites saw their first fruit as an investment to their future. Kaya ito pong principle na ito, itong teaching na ito, mga kapatid, nung ito po ay tinuro sa JTG Church, during the time, alam niyo kung kailan, the time na ang church po ay nalipat doon sa Troy, sa harap ng memorial, ano nga yung lugar natin na yon? Crab. Pag-open po ng church doon sa Crab, andun ka na doon, Ate Aster? 2000, ano yun? 2006. Ayan. 2006 po, first time, ipinangaral ang first fruit giving. And nung ito pa'y marinig ko, sabi ko, Lord, gusto ko na ako ipagpalain. Hirap na kami. Nahirapan kami financially. Nahirapan kami sa ministry. Gusto ko gagawin ko to. Gagawin ko to, Panginoon. And since that time, kasi ang bigayan, yearly. Pagdating po ng unang pagbibigay, I give my first fruit. Ako lang muna po. Second year, kami lang muna din ni Pastor. The third year, in-encourage namin ang aming mga leadership to give their first fruit. Then they give, not all give, kung sino lang ang willing. The third year and until now, mga kapatid. So from 2007 to 2025, how long is that? Ilang years na po yun? 18 years? Yan. Ganyan na po kami katagal nagpa-practice ng giving of first fruit. Palakpakan natin ang Panginoon. So now, what is the principle? The principle
principles of first fruit, number 1, it is a comprehensive and fundamental law, doctrine, or assumption. Hindi po ito kinuha lang natin kung saan. Baka isipin nyo naman, dinoktrina lang yan ni Pastora B. O kaya, binibigay ko po sa inyong history, ipinangaral sa ating mother church. During that time, wala pa po kami sa Binyan. Nandyan pa lang po kami sa mother church, nagsisimba. Tapos pinagpapasoran pa lang namin ay clinic site. So it is fundamental law. It's a doctrine. And second, ito po, ayan po, ang definition, Second definition, it is habitual devotion to a right principle. So pag sinabi habitual, gagawin mo lagi because it is right. Amen? I hope you understand. So let's go to principle number 1. Pag sinabi pong principle, ito po yung ginagawa natin, dapat nating gagawin. So may teaching po tayo ngayon. Okay po ba yun? So number 1 is anytime something is a first thing that God lays claim it. Ano man daw po mga bagay na una, inaangkin ng Panginoon na yan ay sa Kanya. Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. So pinag-utos, po mga kapatid, na sambahin mo, igalang mo, i-worship mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong first fruit. And the second is God see first thing as the root. Ito po, importante po to. That govern the rest. Yung una, yun po yung root. Di po ba kagaya ng isang puno? Mamamatay po yung puno kapag wala ang root. Kahit gaano pa kaganda po yan. Pero pag yan po ay natanim sa batuhan at hindi lumawak yung kanyang root, unti-unti pong matutuyo ang kanyang mga dahon at siya ay mamamatay. So same that God see that the first thing is the root that govern the rest. Kaya mahalaga. Kung maintindihan niyo po, napakahalaga ng roots. Amen? At ang first fruit is the roots of your finances para yung mga natitira lumago, mabuhay, mapagpala ka, dumami. Amen po, Romans 11:16. If the dough offered as a first fruit is holy, so is the whole lump. And if the root is holy, so are the branches. Kaya hindi rin po basta-bastang ibigay mo lang yung first fruit. Kailangan, be sure it is holy. Di ba? Hindi na pwedeng basta, first fruit giving na, bibigay ko na to. Masama naman ang loob mo. O kaya may panghihinayang ka naman. So, ano mangyayari po sa binigay mo? May batik. Di ba? Kaya kailangan this is holy. You present it with worship. Lord, thank you po, Panginoon. Andito naman ang pagkakataon na ikaw ay aking handugan ng aking first fruit. Buong sa salamat mo, excited ka. Amen, mga kapatid, ganyan po kami. Every time we give and we offer our first fruit, we are excited. Why? Because it is the root and it governs the rest. Amen. Yung buong taon ng aming finances nakasalalay doon sa aming ibibigay. Ganyan nyo po yan dapat maintindihan. Kaya hindi ka dapat basta lang makasunod. Basta lang makabigay. Yung mga iba kasi, Pastor, pasensya na po, hindi ko po maibigay. Kaya pwede po ba hahati-hatiin ko? Naging paluwagan pa. No. Kailangan, prepare mo yan. Amen. And the third, the first represent the total. Ito po, Exodus 22, verse 29 to 30. You shall not delay to offer from the fullness of your harvest and from the outflow of your presence. The firstborn of your sons shall give to me. You shall do the same with your oxen and with your sheep,
7 days it shall be with his mother, and on the earth, the 8th day, you shall give it to me. So in the Old Testament time, lahat, pati anak pala, basta firstborn, binibigay. 7 days. Ito, sabi sa Old Testament, ha? Diba? The firstborn of your sons, you shall give to me. And the oxen and the sheep. 7 days, kasi pinapadedi pa, ano po? And on the 8th day, ibibigay mo. Yan po sa kanila. So, mabigat po ba? Tahimik kayo eh. Do you understand me? Gusto niyo ituloy pa natin to? Pwede tayo magbago ng topic eh. Okay. But this is good for you. Para po sa inyo po ito, mga kapatid. Kaya po ako narito para po kayo mapagpala ng Panginoon. So, yun po yung principle. Yung first, it represent the total ng buong buhay mo. Amen, mga kapatid? Ngayon po, how to offer? Paano natin i-offer? Paano natin ibibigay ang ating first fruit? Ezekiel chapter 44, verse 30. Sabi po doon, and the first of all the first fruit of all things, and every obtain of all, of every sort of your oblation, shall be the priest. Ye shall also give unto the priest the first of your dough, that he might cause the blessing to rest in thine house. So God ordained that the first fruit will be given to the priest. Wala mo po sigurong kukontra sa talata na yan. Lakasan nyo ang amen nyo. Sabi diyan, the first fruit is ordained to give to the priest. Who is the priest of this church? Sino po ba? Yan. Lakasan nyo, parang... Oy, nasa likod. Yan. Ano pa? Why? Bakit sinabi ng Panginoon yun? Ano sabi po ng Deuteronomy 18, verse 1 to 4? Ito po, ang sabi ni Lord. The priests, the Levites, and the tribe of Levi shall have no part nor inheritance with Israel. Wala silang inheritance sa Israel. They shall eat the offering of the Lord made by fire and his inheritance. Therefore, shall they have no inheritance among their brethren. Sa bansang Israel, wala silang yaman. Sa mga kapatid, wala din silang yaman. The Lord is their inheritance. As he had said unto them, and they shall be the priests due from the people, from them that offer a sacrifice, whether it be the ox. So yun pala po. Kaya pala sinabi ng Panginoon that you give your first fruit to the priest, to the pastor, because they have no inheritance. Wala naman silang trabaho. Amen? Wala silang ibang pinagkukunan, kaya kami nabubuhay. May buhay din po ang pastor. May mga anak din po na pinag-aaral. Kumakain din, natutulog din, nagsasasakyan din. Nung araw, alam nyo, na-born again po ako 1987. And during that time, mga panahon po na yon, ang doktrina noon, pag ang pastor ay hirap na hirap, talagang masipag sa church, siya lahat gumagawa. Siya nag-aayos ng bubong, naglilinis, nag-aayos ng mga bangko, naglilinis ng CR. Yung pastor na yun ang anointed. Yung pastor na yun ang nakaka-bless. Pag siya lahat ang nagbibisita, siya pa nagpipreach. Ewan ko sino umabot ng 1980 dyan na born again. Meron ba? Wala. Ako lang talaga matanda rito. Okay. Ganun nung araw. Yun ang anointed, yun ang nakaka-bless. Sabi ng Daddy Bishop, hindi yun anointed, mamamatay na yun. Kasi walang tumutulong. Nag-iisa. Opo. Kapag ang pastor ay pumapayat, hindi dahil nagpa-fasting, kundi false fasting, walang pagka-anointed yan. Noon po, ganun. Pero ngayon, papayag ba tayo na ganun pa rin? Hindi na, kasi pag nakita natin ang ating pastor ay masagana, amen,
Pinagpala, may magandang bahay, may magandang sasakyan, nakakapunta ng iba-ibang bansa, you have to be proud of it. Why? Kasi po kung ano ang kanyang buhay, mga kapatid, this is the truth. Kung ano ang kanyang buhay, yun po ay dahil sa inyo. Dahil kayo'y pinagpala, nakakabigay kayo ng tama. Opo, yun po ang totoo, no? Kasi wala naman siyang trabaho. Ang buhay niya ay binigay na niya sa Panginoon. Kaya kung ano kanyang natatanggap mula sa inyong mga ibinigay, yun ang kanyang buhay. Magmamanifest sa pastor kung ano ang kongregasyon. Pero kapag ka ang pastor ay timawa, ano yung timawa? Walang-wala. Lagi na lang nagpaparinig. Ano ba, may convention. Naku, may paid pa nga kami. Nagpe-pray pa nga kami na makasama kami mag-asawa. Sabi naman ng elders, ay pastor, kami nakaregister na. Mag-pray po kayo, pastor. Magpo-provide po si Lord sa inyo. Wow! Sabi mo sa katabi mo, kapal naman ang mukha mo. Diba? Pag ang pastor nyo ay prospered at siya ay talagang masaya sa kanyang buhay, ibig sabihin nung pinagpala ang kongregasyon. Pero kapag ka ang pastor, naghahanap pa rin ng kanyang pang-upa, naghahanap ng panggatas ng kanyang anak, nahihirapan, hindi makapunta sa mga mission, hindi makasama sa mga outreach program, kasi walang pambayad. Look at the congregation. Ano bang congregation? May mga mayayaman naman. Mga worker, may mga trabaho naman. Bakit gano'n si pastor? Baka ang mga manggagawang ito ay hindi naging bukas sa pagbibigay. It's true. Alam niyo po kami, we're pastoring the church in Clinic Site and Binyan. Sa Binyan po, binabaha lagi. Yung baha po sa Binyan, June pa. Opo. Yung baha ng mga member namin, June pa. Nakalubog po sa tubig ang mga bahay po nila. At ngayon, lalong tumaas po yung tubig doon kasi nagbabangka na po sila eh. Pero pag Sunday worship po namin, never na makita nyo nakatira sa baha yung aming mga miyembro. Masasaya kami, kumakain kami linggo-linggo ng buong kongregasyon. Yung aming tithes and offering hindi naapektuhan na pwede magsalita silang, ay wala na kami pong pera, kami po dapat tulungan. No. Kasi bakit po na-input namin sa heart nila ang worship. Amen! Hallelujah! So ito po, why you give to the priest? Naintindihan niyo na? Ang first fruit, because that is their inheritance. Yun po ang kanilang mana. Yung bibigay mo sa Panginoon, ang Panginoon naman ang magbibigay sa amin. The portion for the Lord is to the priest. And how you give it? You give the first fruit offering. Hindi po madali ano? Kaya po kailangan una pray. Andiyan ba yan ang? It is our goal is obedience to God. And when you pray, that's the only time you can obey. Kinukwento ko po sa inyo kanina, nung unang marinig po ito, 2007. At I think, not all the leadership obey. Opo. Marami po kaming nakarinig, 100, siguro mga 300 to 400 ang attender noon. Pero hindi ko alam kung ilan po ang nakarinig talaga at sumunod. Hindi ko po alam. Pero ang alam ko po, yung ako lang sa sarili ko. Sumunod po ako. Then, pray. Nag-pray. Na tayo po ay makasunod. Dito sa pinapangaral ko na to, i-pray mo sa sarili mo, Lord, magawa ko po ito. And secondly, syempre, you need to prepare. Ihahanda mo. Kasi ang ibibigay mo, hindi po maliit na halaga ng first fruit. Unang ani. Ngayon, pag sinabing unang ani, ano po ba ang unang ani mo? Yung unang sahod mo? Hindi naman tayo nagtatanim ngayon, tama? Hindi naman tayo nag-aalaga ng baboy.
ng baka, ng kalabaw, na para ating maging kabuhayan. Anong kabuhayan natin ngayon? Paano tayo nabubuhay? We have works. Marami, kaya works, da? We have business. Tama po. Ang iba sa atin ay negosyante, ang iba sa atin ay may mga paupahang bahay, ang iba sa atin ay may monthly income. Iba-iba. Ang iba sa atin ay may online business. Yan ang ngayon ang mga hanapbuhay natin. Tama mga kapatid? Ang iba naman sa atin may mga padala mula sa mga, may mga ayudang natatanggap mula sa ating mga anak, kung ano pa man. And the first fruit is your first. For a year. Kaya January po ang bigayan namin ito eh. Kasi yung unang tanggap mo ng iyong blessing for the year is your first fruit. Kung ikay nagtatrabaho, yung unang sahod mo. Kung ikaw ay may negosyo, yung unang kita mo for the year of January. Whole. Buo. You will give to the priest. Kaya kung maganda ang sahod mo at sumasahod ka ng 10 digits, laki no? Meron naman gumanon. Meron naman sumahod ng ganun. Ha? O 6, o 5, 5 lang, no? 5 digits, no? Maraming ganyan sumasahod. 5 digits, that's whole. You give to the priest. That is your first fruit. Ang hirap kayanin, ha? Pag pinag-usapan na ang amount, mahirap. Kaya nga, ang sabi ko sa inyo, pray. Ipapanalangin mo. Hihingin mo sa Panginoon ang lakas. Hihingin mo kay Lord ang direction. O kaya hingin mo na rin sa Panginoon, Lord, tama po ba itong tinuturo ni Pastor Rabi? Kailangan ko ba bang sundin po ito? It's your free will. It's your freedom. Amen? Yan, at tingnan mo yung sagot ng Panginoon. Hintayin mo ang sagot sa'yo. And then after you pray, you prepare. Ihanda mo. Kasi, syempre, malaki. And then, you prioritize. The whole idea behind the first fruit is to put God first. Priority. And then, you give. May itinakdang araw kung kailan. So, ibibigay mo. And then, after you give, you will repeat. Hindi po ito pang one time lang. Sabi ko nga sa inyo, kami ilang years na? 18 years. Hindi ko nga alam, 18 years na pala eh. Ang tagal na pala eh. Kasi bakit po hindi ko alam na 18 years na? I'm happy. And I am excited to do it, to repeat it again and again. Why? Bakit? Kasi ito po ang mga pangako ng Panginoon. There are blessing of the first fruit. You can expect, you will receive. Hirap po ito, pahirapan o sakripisyo. But there are blessings. Sabihin nyo, blessing. That you will expect to receive. Number 1 blessing. Ito po. Excited po talaga ako na ito'y ituro po sa inyo. The number 1 is He will protect and drive out oppositions to your increase as you walk in His will, and He will enlarge your borders. Number 1 po yan. It's Exodus 34, verse 22 to 24. You shall observe the peace of the week, the first fruit of wheat harvest, and the peace of ingathering of the year's end. 3 times in the year shall all your males appear before the Lord God, the God of Israel. For I will cast out nation before you and enlarge your border. No one shall covet your land when you go up to appear before the Lord your God 3 times in the years. So the Israel people, they give 3 times. Tayo po, 1 time lang. Huh? So giving of first fruit offering, pinoprotektahan niya. Di po ba merong magnanakaw? Sino po rito? Siguro marami na dito sa inyo nakaranas. Trabaho ka ng trabaho, mahirap ka pa rin.
Naiiyak ka na lang pag sahod na. Sa halip na masaya ka, naiiyak ka. Bakit? Envelope na lang natira sa'yo. Negative. Pag uwi mo ng bahay, sa halip na masayang asawa mo, salubungin ka. Hindi ka pinapansin. Di ba? Tapos sa gabi, dapat masaya kayo. Nagkatalikuran kayo. Kasi pareho kayo may problema. Yung misis mo nag-iisip sa mga bayarin. Sa mga kakainin ng anak ninyo. Sa mga tuition fee. Sa mga babayaran, mga maniningil. Tapos may mga due date kung ano-ano. Ikaw naman na lalaki, nahihirapan ka rin. Siyempre, mabigat din sa kalooban mo yun. Parang butas. Marami pong ganyan. Kaya anong gagawin? Huwag kang mag-alala, honey. Lalapit ako sa manager, sasanda ko muna yung ATM. Makakabawi rin tayo, hindi tayo pababayaan ni Lord. Eh, meron bang ganyan? Hallelujah. Yung ATM mo, nasanla mo na hanggang 2026. Tagal, ano? Sobrang advance. Grabe, band-aids. Ng utang. Gusto mong makalaya? Pagkakataon mo makalaya ngayong katapusan na ito ng December. January, may breakthrough ka na. Wala pong imposible kay Lord. Amen! So He will protect. Sige, palakpakan natin si Lord. And drive out opposition to your increase. Kasi si Lord is the God of increase. He is the God of increase. Amen! Hindi ba siya God of decrease? Nung tayo po ay maborn again, pinalaya tayo ng Panginoon sa lahat ng mga tanikala ng dyablo. Sa buhay natin, kasama na po ang kahirapan. Kung mayroon pong mahirap na simbahan na outreach ng JTG, clinic site na po yun. Opo. Pero nung sinunod namin ang salita ng Panginoon, lumaya po kami sa kahirapan. Ngayon, ang alam ng mga kapitbahay namin, mayaman kami. Dati, binabato nila kami. Nung hindi pa po namin natututunan ng first fruit, binabato kami. Ngayon, tinitingala kami. Bakit? Taas po ng building namin eh. Kaya nakatingala sila eh. Hallelujah! So, givers of first fruit offering, ayan o. Diba? Kahit kayo, titingala kayo eh. Para tumingin. Pero dati po, kubo po yan. Kubo, na hindi lang po basta kubo. Tagpi-tagping mga yero ang aming pong dingding dyan. Opo. Sa loob po niya, napakaganda. Para po yung isang maliit na sinihan. Pakita mo yung loob na. May loob po yan eh. Ganyan po yan. Mini cheddar. Tapos sa taas, ayan no. Hindi pa ba? Ang laki po ng aming LED wall. Hindi pa po LED wall yan. LCD projector lang po yan. Praying for a LED wall. At sa taas po niyan, nandun po yung aming bahay. Doon po kami nakatira. Purihin po ang Panginoon. So, givers of first fruit offering, we enjoy God's comprehensive insurance. Alam niyo yun? Di ba kung meron kayong sasakyan, kumukuha kayo ng insurance? Para ano? Para pag kayo po ay na-aksidente, may magbabayad ng inyong sasakyan. Kami po, nangyari po sa amin na aksidente kami. Sige na, pakita mo yung picture na yan. Ayan no. November 1 po last year. Wasak po yung aming sasakyan. Yung po na yan. Tapos ang isang mabigat po dyan, akala namin nakapatay kami ng tao. Kasi tinan niyo po yung tao, humagis talaga po siya. Pero siya po ang bumangga sa amin. Kasi paliko kami, ang bilis-bilis po niya, binangga po niya kami, humagis siya, tumalsik siya. Ang helmet niya, ang layo ng napuntahan.
At siya po ay walang malay. Alam niyo, bumaba agad kami ni Pastor, pray agad kami doon sa tao. We-rebuke namin ang spirito ng kamatayan. Wala talaga pong buhay. I mean, walang malay. May buhay kasi nabuhay naman po yan eh. Pero that time, talagang parang walang buhay. Pero this is one of His promise. Puprotekyahan na tayo sa anumang opposition. Siyempre po, anong iisipin nyo agad? Gastos. Di ba? Malaking gastos. Gastos ng hospital, gastos ng pagpapagawa ng sasakyan, at kung namatay pa, kulong pa ang driver. Nagkataon po, ang driver ay si Pastor Boy. Wala kaming driver that time. Si Pastor ang nagdadrive. Hindi ko matitiis na makulong ang pastor. Pero alam niyo po, as He promised, meron tayong comprehensive insurance. Wala pong insurance ang sasakyan. Hindi na po kami kumuha ng insurance kasi 9 years na po yung adventure. Alam niyo po ang insurance natin si Lord. Pagdating po namin sa syempre ang daming, alam niyo pag na-aksidente ka pala, nakaka-nervyos. Ang dami agad mga tao, magdidiin sa'yo, mag-aano sa'yo, pero God promise is faithful. Pagdating po namin sa police station, ganyan-ganyan, tapos naalala, sa lugar na yan may CCTV. Yun. May mata ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Sabi namin, sir, please po, tingnan po natin sa CCTV kasi siya po ang bumangga po sa amin, hindi po kami. Alam nyo, pagtingin po sa CCTV, kitang-kita talaga na napakabilis po niya at siya ang bumangga po sa amin. Thank God dahil yung salamin po sa unahan ng adventure ay hindi po nabasag. Kala namin doon siya Kung yun po ay nabasag, damay po kami. Masasaktan din kami. And to God be the glory, wala po kaming ginastos. Wow! Hallelujah! Na-hospital ang tao, awang-awa po kami, panay po ang pray namin sa kanya na siya po ay mabuhay. Nabuhay po yung tao. Ang sabi ng kanyang kapatid, nung pangalawang araw niya, muntik na po talagang mamatay. Pero ayaw naming mamatay ang tao kasi kahit na po siya ang bumangga at siya'y namatay, may kaso pa rin kami, di po ba? Kaya nabuhay po ang tao at purihin po ang Panginoon. Gumastos din po kami ng konti kasi po naawa si pastor sa lalaki dahil siya isang rider, hindi niya kaya naman ang magpagawa ng sasakyan at nagbabayad pa siya sa ospital. Kaya sabi ni Pastor, sige, mag-share kami sa pagpapagawa ng sasakyan para po hindi na kayo mahirapan. Hallelujah! That is the promise. Poprotektahan niya tayo. Ang demonyo, baka sakali lang na ikaw ay saktan. Lagi lang siyang nag-aabang ng pagkakataon na saktan ka, pero wala siyang magagawa pag ikaw ay tapat sa Panginoon. Hindi kanya kayang saktan. His plan is to steal, to kill, and to destroy, but we are protected. We have the shield. Amen. Because you are faithful to Him. Second, He will give you supernatural supply from the kingdom of God. Ito po yung pangalawang pangako. Naaasahan mo pag ikaw ay faithful sa iyong first fruit. 1 King chapter 17 verse 12 to 16. And she said, as the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar and a little oil in a bag. And now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. This is the woman, na wala ng pagkain. And Elijah said to her, do not fear. Go and do as you have said. But first, make something for yourself and your son. But, lumundag po ako. But first, make me a little cake of it and bring it to me. Okay, sige, sabi ng babaeng balo. Wala na po kami talagang pera. Tagutom noon. Sa Sarepta, tagutom.
walang ulan. Hindi sila ani, hindi sila makapagtanim. Andito po ako para po kumuha ng sticks at lulutuin ko na yung handful, sandakot, na harina para sa aming mag-ina. And then after that, we're ready to die. Ganun po yung mindset ng babae. Walang-wala na kami talaga, mamamatay na kami. Minsan ganyan ang mindset natin. Wala na talaga akong pag-asa, kaya bahala na, dana akong mamatay, ano mangyari, ganun. Pero sabi ni Elijah, wait, umuwi ka, ipagluto mo ako. First! Sabi niyo, first! Grabe naman si Elijah, no? Parang gano'n isipin natin, di ba? Sinabi na ng babae, walang-wala na kami, aagawan pa niya. Grabe si Pastor Elijah. Pero may kasunod ang salita niya eh. Sabi niya, first, make a little cake and bring it to me, and afterward, make something to yourself and to your son. Hindi naman niya hiningi lahat. Amen? Tapos eto, for thus says the Lord, the God of Israel. Ito sabi ng Diyos, ang Diyos ng Israel. The jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty. Gaano karami na lang po yung harina niya? Handful. Sandakot. Ang kanyang oil, patak. Pero etong sinasabi ng Diyos sa'yo, babae, etong sinasabi ng Panginoon sa'yo, JTG, etong sinasabi ni Lord sa atin, the jar of flour shall not be spent. Hindi mauubusan ng laman niyang jar mo. At ang jug of oil shall not be empty. Sa human mind, posible naman yan. Di ba, mga kapatid? Sabi niya, until the day of the Lord send rain upon the earth. Anong ginawa ng babae? She went and did as Elijah said. Umalis ang babae, umuwi, at ginawa ang instruction ni Elijah. She first baked a cake for Elijah. Pinakain niya ang lingkod ng Diyos. Hallelujah. Amen. Inuna niya ang lingkod ng Diyos. Hallelujah. Pagkatapos, gumawa siya ng tinapay para sa kanilang mag-ina. At eto po. And she and he and her household, ano sabi doon? She and he and her household. Sige, sabihin na natin ang household yung pinakakonti na. Ilan ang pinakakonti? Let's say sabihin natin 3 sila or 4. Kasi nasabi she and he, so 2 na yon. And her household. Siguro may kamag-anak na nakatira sa kanyang bahay. Sabihin natin may 2 na lang din. 8 for many days. The jar of flour was not spent, neither the jug of oil become empty, according to the word of the Lord that He spoke by Elijah. Hindi na ubusan. Sabihin mo sa katabi mo, magmarites ka ngayon, hindi na ubusan. Sige, kalabit. Ay, hindi na ubusan. Sa likod, hindi na ubusan. Hallelujah! Wala na, pero hindi na uubusan. Wala naman sweldo, pero may pinambibili ng shampoo, may pinambibili ng manok, may pinambibili ng pagkain. Sometime, lumalabas pa, nag-Starbucks pa. Hallelujah, namimili pa sa Shopee, laging may delivery. Hoy, imposible ba yun? Mga kapatid, imposible ba? Imposible, hindi po siya imposible. It's possible.
pwedeng mangyari sa'yo. Sabihin mo, gusto mo ba? Kailangan gustuhin mo. It's a promise. Amen po, mga kapatid. Pag may bayaran, nakakabayad. Amen. May utang na babayaran. Ang hirap po yung may utang ka, hindi ka nagbayad. Kaya tuloy, kahit gusto mo magsimba, minsan nakakahadlang yun. Diba, mga kapatid? Yun po yung nangyari sa babaeng ito. Kukunti ang meron siya, pero nung inuna niya, the first, sabihin mo, the first. Inuna niya si Elijah. Hindi siya nag-isip, ano ba naman si Pastor Elijah? Diba? Common sense naman sana. Dami naman niyang miyembro. Bakit ako pa? Amen, mga kapatid. Ba't ako pa ang hiningan? Wow. No comment siya, no? She did exactly what Elijah command. At ang nangyari, wow, ilang years ang famine? Alam nyo? 3 years. No rain. Ilan silang kumain? 4. 4 na lang. Oh. Ilang beses kumakain? 3 times. Multiply mo nang i-multiply sa 3 years yun. Ang daming meal nun. Ano lang binigay niya? Lakas nyo? The birds. Amen. Kaya po naranasan po namin yan, mga kapatid. And then the third, you shall enjoy plenty, so shall your barns be filled with plenty. God will change your status. Honor the Lord, Proverbs 3:9-10, with your wealth, with the first fruit of your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over the new wine. Totoo po ito. You will enjoy plenty. Mananagana ka. Ngayon po ang hirap ng buhay. Sabi, madalas mabasa ko sa Facebook, yung nagkukwenta, nababasa niyo po yon? Yung sumahod lang ng minimum. Magkano minimum ngayon? 700? 645? Diyos ko, 645. Ang isang kilong bigas, 60 pesos. Eh, hindi lang 1 kilo ang kailangan mo kasi may 3 anak kang mga binata. Ano sila? Ano yung tawag sa Bisaya nun? Yung malakas kumain? Magana sila kasi growing up. Kaya ang kailangan mo 3 kilo. Ulam pa, yung 1 kilo. Hindi kasya sa 3 kainan. Kailangan mga 2 kilo. So yung 645 mo, kulang pa sa food. Eh magbabayad ka pa ng kuryente. Nangupahan pa kayo ng bahay. Ano pa? May wifi ka pa, may ano ka pa. Mamamasahe ka pa, papunta sa work. Kung may motor ka naman, gagas ka. Kinuwenta-kwenta. Hindi kasya. Kaya para pagkasyahin, ang kailangang ulam na lang lagi. Toyo. Adobo. Adobong toyo. Alam niyo yung adobong toyo? Nagulam po ako niyan nung araw eh. Yung toyo at mantika. Di ba? Pinagsama. O kaya, steak. Steak! Wow! Ano yung steak? Walang beef, walang pork. Sibuyas na puti lang, ginisa. Steak. Nilagyan ng kalamansi. Yun lang. Yun lang ang magiging ulam. Paano ka mabubuhay na maayos? Paano pa ipag-aaral ng iyong anak? Kulang. Pero alam niyo po, may pangako ang Panginoon. Oy, hallelujah! Yung iba, hindi interesado. Pero yung ibang interesado, mangyari sa inyo ang pangako.
Nangyari po sa amin yan eh. Dati po nung kami ay nagsisimula sa ministry, andyan ba si Brother Buboy? Buboy, asan ka? Wala, absent. Ha? Wala na si Buboy. Wanted mo nga yun, ha? Hanapin mo. Saksi po siya sa kahirapan namin dahil siya po ay sa amin nagsimula. At ang ulam po namin isang tuyo, 4 silang maghahati sa isang tuyo. Isa po siya dun sa, siguro baka buntot ang kanya o kaya yung gitna. Or kaya ulo. Hindi, ang ulo kay pastor kasi siya ang hulo o head of the family. Joke lang. So, ganun po ang hirap ng buhay namin. Tapos pupunta ako sa Uniwide. Dati may Uniwide eh. At dyan sa Uniwide, mga nanay, alam niyo yan, meron dyan tinitindang mga buto-buto. No? Yung mga buto-buto ng baboy na wala talagang laman. Parang pakain yata sa aso yun. Yun po madalas kong bilin. Yung mga buto-buto na yun. Kasi ilalaga ko yun. At least may sabaw na kami. Makakain ng anak ko. Ayan, lumaki po sa sabaw yan. Nangainin po nila. Lalagyan lang ng sibuyas. Nilaga na. Ganun po. At tuwing pupunta ako sa palengke, lagi ako nananalangin, Lord, makatagpo sana ako ng mura. Kaya hindi po ako namamalengke ng 7:00. Namamalengke po ako 10:30 to 11. Pasara na ang palengke. Kasi mura na, binebenta na ang mga isda ng mura. Di ba mga kapatid? No? Sale na, kumbaga. Pero hindi po ako agad bumibili. Ang gagawin ko po, pumunta dito sa umpisa, hanggang paikot, inikot na, parang nag-Jericho March ako sa palengke, tinitingnan pa rin kung alin ang mura. Ikot. At sige, tawad. Kaya bandang uli, kilala na ako ng mga tindera ng palengke. Naku, ayan na yung pastor. Ayan na yung born again. Sabihin natin, sarado na tayo. Barat eh. Kasi bakit po? Walang pambili. Nangangarap din naman ako masarap na ipakain sa aking mga anak, ang gaganda at ang popogi po niyan. Di ba? Walang pambili. At lagi akong nagtitipid. Yung manok, pagka ititinola, di ba malalaki hiwa? Sa akin po parang pangginiling. Para lahat makakain. Kasi may mga full-time eh. 4 kami, may full-time pang 3. Ang lalakas pa kumain. Kaya kaya wala si Buboy. Alam niya yata ako preacher ngayon. Ay niya, baka madali ako. Boy, asan ka? Ayan mga kapatid. Ganun po ang aming buhay noon. Laging kulang. Laging kapos. Kasi bakit po? Sementeryo eh. Walang perang mga member, mga batang attender. Ang mga nanay, laging tulog. Pagising tapos ng offering. Hindi ko alam kung sinadya nila talagang matulog. Ganun po, mga kapatid. 50-50. Sabihin nyo ang alin po ang offering. 50 pesos and 50 centavos. Gagastosin namin, tatanggalan pa namin ng TOT yun. Ibibigay sa Mother Church. Magkano matitira? Gagastosin namin ng 3 days. Monday, Tuesday, Wednesday. Kasi Wednesday uli magkaka-offering midweek service. Wow! Grabe! Pero habang nahihirapan kami, nangangarap kami. Anong pinapangarap namin, Lord? Gaganda po ang building, magkakaroon kami ng church para hindi na kami binabato. Etong mga batang ito, mag-aaral to, magiging mga professional to na maglilingkod sa'yo. We never discourage because we keep on praying. At mula sa provision ng Panginoon, nung matutunan namin ang first fruit giving, 18 years ago, nagkaroon ng pagbabago. Woo! Nabago ang status ng buhay. Yung
dati lagi kami magpaparinig pag may pastor's meeting. Para sana merong magbigay, mag-abot man lang kahit 200. At makabili kami ng manok. Wala. Pero nung matutunan namin ito, nagbago ang status. Hindi na tuyo ang pinaghahatian. Hindi na isa. Amen. Ang sinigang hindi na parang pangminudo. Amen. Nagkaroon ng mga uncommon blessing. Kaya ayan po, ang mga nangyari po sa amin, tingnan niyo yung mga picture. Yung picture, pakita po natin. Yan, una. That's unbelievable. Pag titingnan mo ang 50-50, sabi nga po ng asawa ng treasurer namin, kasi nangangarap kami, sige, drawing si pastor ng building. Sabi nung asawa ng aming treasurer, paano magagawa yan? Saan kukuha ng pera? Gusto mag-backslide eh. Weirdo si pastor. Ano yan? Kasi drawing pa lang Drawing pa lang, hindi na pinaniniwalaan. Pero sabi namin, sige, tuloy tayo. Tingnan natin ang gagawin ni Lord. Mamanalangin tayo. At alam niyo po, ang clinic site, wala po kaming mayamang miyembro. Wala po kaming miyembrong nasa abroad. Pero ang miyembro namin is willing to sacrifice. Hallelujah! Amen! Kasi nag-normal yung utak lang po nung asawa ng treasurer eh. Oo nga naman, di ba? 50-50 operate, tapos mangangarap ka ng magandang church. Ano ba yun? Pero sumusuporta siya, kahit na nagtatanong siya. Hallelujah! Amen! Kaya ganyan po tayo, normal lang po, minsan nagtatanong ka. Normal na utak ng tao po yun. Pero tuloy ka pa rin sumuporta kahit na minsan di mo maintindihan. Amen! Kahit na minsan parang ang laking tanong sa'yo, pero sumuporta ka pa rin. Ayan po. After a year, natayo. Ganda, di ba mga kapatid? Hindi lang po yan. Alam niyo po, ang ginawa ng Panginoon, continuous growth. Hindi lang po isang church ang natayo namin. At nung itinatayo po namin yan, tinatayo din po ang building ng ating mother church. Nauna po kami, sabay halos. Inista po namin yan muna. Inuna namin ang building ng mother church. Sumuport po kami fully. Diyan. Kaya po ang nangyari, tuloy-tuloy ang paglago. At alam nyo, ang aming mga manggagawa na sumuporta at nakinig din po sa amin, nagbigay din po ng kanilang first fruit during pandemic. Nasa bahay tayo lahat. Di ba? Hindi makapag-travel. Pero nung lumuwag-luwag na ang pandemic, nag-travel po kami ang kasama ang mga first fruit giver. Wow! Praise the Lord! Nagpunta po kami ng Boracay. Ayan o. Ang dami namin. Yung mga first fruit giver yung mga leaders na talagang tapat na nagbibigay, naranasan nila ang extraordinary. Kasi bago kami nakapunta dyan, kailangan mo ang tawag doon? Magpa-test, no? Kuha ka sa Red Cross ng Oo. Ang dami, mga swab test. Ang mahal na binayaran namin sa Red Cross. Sa swab test, kuha ka ng kung ano-ano. Ang dami po. Kahit ka ng hotel. Ang mahal ng pamasahe during that time. Kasi nga, may COVID. Pero nakayanan, himala. Amen! Ang pamilya namin pinagpala. Tuloy-tuloy mo lang ang paglagay ng picture para makita. Yan po, saya namin po dyan. Sige pa na, sige lang, diretso lang. Ayan po, nag-celebrate kami. Ang dami namin pinuntahang lugar during the pandemic. At nagkaroon kami ng pinagpalang anniversary dito, 34 years. Pinless ang church. Pagkatapos po niyan, asan pa ba na? Sige, diretso mo lang. Yan, pamilya namin, pinagpala. Nakabili kami ng sasakyan. Top of the line, 2015. Nagsimula kami magbigay ng first fruit, 2008.
Nagpunta ng iba-ibang bansa, family. Mga kapatid. At ayan, 2022, binless kami ng Panginoon ng bahay. Yan po sa Tanawan, dati wala kaming bahay. Hindi lang po isang binigay sa amin. 2023, nagkaroon po uli kami sa Silang Cavite sa harapan ng Hacienda Mall. Yan po. Wow. Praise the Lord. Amen. Mga kapatid, pangakong pagpapala. Ano sabi natin? You shall barns be filled with plenty. God will change your status. Dating binabato, dating walang bahay, ngayon may 2 bahay. Dating walang sasakyan, nagbibisikleta, nagmumotor. Kapag ka po kami pupunta ng Binyan, halos gusto ko nang matulog sa kalye. Kasi yung motor namin, laging nasisira. Opo, pag nasira po yun, lalakarin namin ni Pastor mula Muntinlupa hanggang BF Homes. Tulak-tulak yung motor. Kaya sabi ko, dito na lang ako, balikan mo na lang ako bukas. Amen. Yung mga anak namin, pinagtapos ng Panginoon. Ngayon may magandang trabaho. Siya na nag-aaral, pero rin po siya ngayon, graduating po siya. Pero dati, kahit pamasahe, wala. Amen, mga kapatid. Sobra pong pagpapala ng Panginoon. Because we live by faith and God is faithful. If we do our best in obeying Him, blessing will come through obedience. Wow, hallelujah. Sabi nga ng mga kamag-anak namin, paano kayo nakapagpatayo ng na bahay na ganyan? It's the blessing of the Lord. Amen. Biyaya ng Panginoon. Pwede po kayong mag-stay dyan pag gusto nyo pumunta ng Tagaytay, pwede po kayong dumala. Pakakainin ko po kayo. Yun nga lang, lagi akong wala doon. Text lang po, no? To God be the glory! Wala po kami trabaho ni Pastor Boy. Trabaho namin mangaral ng salita ng Diyos. And why? Why we are now having this good life? Because God is faithful. Amen! Tapat siya sa kanyang pangako. Nung magsimula po kaming magbigay ng aming first fruit, naging tapat sa aming ikapo. Hindi kami naging madamot sa pagsuporta sa pastor. Ang Daddy Bishop, Mami Bishop, opo, tuwing Pasko, birthday, anniversary, kung anumang mga okasyon, lagi kaming merong love kit. Kasi alam namin, ito ang puhunan natin. Pag magtrabaho tayo, 647 lang ang minimum. Tatanda na kami, makukuba na kami, hindi kami makakabili ng adventure. Di ba? Malabo. Baka bisikleta pwede. Pero bumili ng sasakyan, malabo. But because we are serving the Lord, the King of Kings, and we love the JTG Church, we love our pastor. Ayan po nangyari sa buhay namin. Kaya po every year, once a year, malapit na, January po ang aming pagbibigay, hinahanda na po namin yan. Nung buhay po ang mami, binibigay po namin yan sa mami, buong buo. Nung nawala na ang mami, so we pray, saan natin dadali ng ating first fruit, sino ang ating bibigyan nito. And God direct us. Binigay sa amin ng Panginoon kung ano ang dapat gawin. But you have your pastor. Amen? Meron tayong pastor sa iglesyang ito, so bibigay natin po ito ng masaya, excited, naniniwala, we believe with all our hearts. Amen? At makikita nyo. Last year, sino po nakapakinig ng aking pangaral nito? Last year. Okay. So may proven na po ba? May patotoo na po ba kayo? Share your testimony. Para naman po makita ninyo, enjoy. Enjoy the blessing. Para makita nyo po, totoo ang Panginoon. Hindi po kami mabubuhay ng ganyan. Kasi hanggang ngayon po, nasa clinic side pa rin kami nagpapastor.
Nasa Binyan pa rin po kami nagkapastor. Opo, mga kapatid. At yun pa rin po yung mga attender namin. Yung mga bata nga lang na pinangarapan naming lumakit maging professional, nangyari. Kaya yung lahat ng aming worship team, yun po yung mga bata dating may sipon, magkabila tsinelas, hindi naliligo. Ngayon mga professional lahat. And they are all faithful tither, faithful giver, supportive sa mga pastor. Sabi ko nga sa inyo, ang pastor, ang muka ng church. Naintindihan niyo po yon? Kung ano yung buhay ng pastor, yun ay dahil sa kongregasyon. Wala naman kaming business na pwedeng pagkunan ng aming kabuhayan. Diyan lang sa mga ipinagkakaloob, yung bahagi niyan, yun ang aming nagagamit. At si Lord naman ang nagmumultiply. Yan po yung gawa ng Panginoon, i-multiply niya. Kasi kung doon lang talaga, ay mahirap din. Kulang. Pero God is faithful. He multiply everything. What is important is you have to do your part. So this year, 2025, gusto mo mabago ang status ng buhay mo? Hindi ka na magtatago? Kasi ngayon, nagtatago ka pa pag may kumakatok ng bahay mo. Ay, kasi ano yan? Kung wag, sasabihin dito. Amen. Kahit gusto mo nang umuwi, hindi ka makauwi. Baka maabutan ka ng maniningil. Meron pa namang naniningil na hindi umuwi talaga nang hindi ka bayad. Nakautang na kayo doon? Ha? Yung nakamotor? Hindi po Bombay Oo, na talagang due date po kasi aantayin ko po. Sabi ng anak mo, ay hindi po uuwi si Papa ngayon o si Mama. Hindi, dito na ako matutulog sa inyo. Aantayin ko. Kaya ikaw naman, nandun ka lang sa kapitbahay, sisilip, at yan pa ba? Nandiyan pa po. Naku, paano kaya to? Gusto mo makalaya dyan? Simple lang. Maging tapat ka sa Panginoon. Mangako ka. Amen! And surely, the Lord will change your status. Yan po, mga kapatid. So ngayon, saglit na lang po ito, no, para kumpleto ang ating teaching. Comparing the tithes with the first fruit. Ano po ba pagkakaiba ng tithes sa first fruit? Number one, the tithes is calculated in the amount we already earn. Yun na po ang tithes. Sumahod ka ng 645, 664 is your tithes. But the first fruit is offered in relation on what God wants us to have. Hindi po ito tithes, kundi ito'y amount na kinukalkula mo para sa gusto mong matanggap mula sa Diyos. Secondly, the tithes we give reflect our past productivity. Nagre-reflect yung past productivity mo. But first fruit offering declare our future. Amen? It declares your future productivity. Kagaya po ng mga pinakita ko. Yun ang naging productivity namin, imposible. Pero nangyari. The tithes is given in faith for protection over what we have already earned. Yun ang pangako ng Malakay. Poprotektahan ko ang iyong barns. No? But the first fruit is given in faith for protection over what we will earn. Yung tatanggapin mo pa lang, pinoprotektahan na ni Lord. O gusto nyo yun? Insured ka? Wow. And lastly, the tithe looks back on thanksgiving of what we already received. The first fruit look forward to the blessing we will receive. Hindi mo pa tinatanggap, pero meron ka ng pagpapasalamat. Amen? Kaya po yung aming first fruit, noong last January, yun po yung aming naging buhay ngayong 2024. Opo. Yun po yung aming naging buhay ng 2024, mga kapatid. At pagbigay namin ng
Sa January, yun ang magiging buhay namin ng 2025. At ngayon po 2024, we never lack. Hindi po kami nagkulang. Lumaki po ang aming expenses. Ngayon 2024. Nag-aral po si Hannah sa isang napakagandang eskwelahan ng music. Duguan po ang music. Pero na-survive siya. Nagpakasal si Habi ng isa pong napakagandang kasalan. Grabe po ang kasal ng anak ko. Talagang pinagpala. Ginanap doon sa Tagaytay. Tingnan nyo sa Facebook ang mga photos. Napakaganda at pinagpala. Nairaos po namin lahat yun. Walang naging struggles. Wow. Kasi yun po yung first fruit. Binigay para ipagpasalamat yung increase ng increase, taon-taon, increase ng increase yung expenses. Kung dati binabayaran lang namin is 10,000, ngayon umaabot na ng 60K monthly to 80. Wow. Glory to God. At hindi kami nag-lack. Hindi kami na-delay. Amen? We paid on time. Purihin ng Panginoon. Kaya excited kami to give our best this coming January. Para po sure na. Sabi mo, para sure na. Ang isang buong taon na hindi tayo manghihingi. Ngayon po 2024, ang dami po naming aksidenteng nakaharap. Opo, na-aksidente po yung kotse ni Habakuk. Galing kami sa pasyalan, mamimili yata po kami. Tapos gusto lang namin kumain, binangga kami. Ganda-ganda nun sa sakyan niya, bagong-bago. Biglang binangga uli kami ng motor. Sira uli yung kanyang pintuan. Pero may insurance. Hindi po yung binabayaran natin monthly, yung kay Lord. Yung kotse niya, parang wala nangyari. Bumalik sa dati, ang ganda. Nabangga uli yung adventure, ngayong taon po yan. Tutulog si pastor sa highway. Nakatulog din kami lahat. Ito po protection ng Panginoon. Nasa expressway po kami. Siguro po 3 months ago lang po yan. Kasi po, napuyat kami nung Saturday night, may inattend kami birthday party. Ang tagal ng birthday. Nakauwi kami parang 12:00 na. Yan si pastor ay nag-aral pa ng kanyang mensahe. So pag uwi po namin, wala kami uling driver. Pag uwi po namin, nakatulog kami lahat. 5 po kaming nakasakay, 4 kami pasahero, isa siya. Paidip lang naman, nagulat na lang po kami, bag! Wow! Sa expressway po yun. Ito ang way namin, pumanong kami. Kaya kami po ang nambangga. Pero to God be the glory, alam nyo, yung pag-iingat ng Panginoon, hindi siya nalito, diretso, pwede po kami magkarambola dun eh. Pwede kami bumaliktad o ano man. Pero to God be the glory, buhay. Amen. Buhay kami. Nasira ng bagay yung sasakyan. Pero syempre, shoulder na namin yun. Kami na may kasalanan. Nag-provide naman ng Panginoon na gawa para uling walang nangyari. Praise the Lord. Amen. Ang Diyos ay tapat. Kaya mga kapatid, ngayong umaga pong ito, kung kayo man po ay nagdadalawang isip, hindi nyo maintindihan ang aking pinapangaral ngayon, tingnan nyo na lang po ang kabutihan ng Panginoon. At gusto mo mag-increase sa buhay mo. Kasi malaki po ang kinalaman ng financial sa ating spiritual. Nung panahon po na ako'y walang-wala at kami hirap na hirap, naglalakad lang po kami galing Bible study. Ang Bible study ko, multinational village, mayaman. Opo. At habang kami po ay papauwi, nilalakad lang po namin mula kanila hanggang sa kanto, hanggang may gatsalyan. Lungkot na lungkot ako. Kakalungkot pa lang walang pera. Kahit hindi alam ng tinuruan namin, kasi mayaman yung tinuturuan namin, hindi nila alam na wala kaming pera. Kami lang naman nakakaalam ng wala kaming pera, pero ang lungkot, nakakahiya. Sabi ko, Lord, hanggang kailan po yung ganito maglalakad ako? At sasakay na lang kami dyan ng jeep. Barya lang ang pera.
Kaya ako po natuto ako ng gesture. Alam niyo po yung natutunan kong gesture, bibilangin namin ng pera pag linggo, puro 20. At yung puro 20 po na yun, bilang po namin doon, hindi 2, 4, 6. Ang bilang po namin doon, 1, 2, 3. Hanggang 10. Sasabihin namin, 10,000. Wow. Kaya noong mga panahon po na yun, pero nagpe-first fruit na po kami. Gustong-gusto ko ang 20 kasi marami. Pag 100, isa lang piraso. Pag 1,000, isa lang din. Kaya mas gusto ko ang 20 kasi bilang ko doon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50,000. Lord, para to sa ganito, para to dito. Pero puro 20 lang po yun. Para dito to, pang grocery, pang bayad, pang school, ganyan. Alam niyo po ang himala ng Panginoon? Matatapos po ang buwan. Hindi naman kami nagkaroon ng 50,000. Pero yung babayaran namin, pangangailangan namin na 50,000 na provide. Hallelujah! Amen! Oh, minsan umaabot pa ng 100,000. Puro 20. Magkano lang yun? Di ba? Oh, 150,000. Dami natin pera, pastor. Hallelujah. Kaya ayan po. Nabuhay kami sa pananampalataya, nabuhay kami sa pagtupad sa pangako sa Panginoon, at ang Diyos ay higit na tapat. Amen! At ngayon, nabuhay kaming masaya. Kahit saan po namin gustong pumunta, nakakapunta kami. Ano gusto namin bilhin? Nakakabili kami. Pero wala po kaming stock na pera. Ano? Di ba? Wala tayong ganun eh. Yung lagay mo sa bangko, marami, wala po. Meron tayo balon. Hoy! Na pwede kang umigib kapag ikaw ay nangangailangan. Amen. Dating walang pagkain. Ngayon, marami pong pagkain. Pag kumain kami ng almusal, minsan binibilang ko yung ulam. 1, 2, 3, 4, 5. Dami nating ulam. O bilangin pa natin itong patis toyo. 6, 7. Masaya lang. Bakit 5? Wala pa namin kagabi yun eh. Ininit lang. No, yung adobo, initin natin. Ay, meron pa po pala dito gulay. O sige, initin mo na rin yan. Ang bago lang doon, 2. Hotdog at saka yung iba doon, mga natira na walang kumain. Kaya pag gusto nyo kumain, punta kayo sa bahay namin. Pakakainin namin kayo. Praise God! Dati, nagtatago kami pag may bisita. Naranasan po ni Pastor Boyan. May dumating na bisita, galing pa sa ibang bansa. Kahit pambili ng Coke, wala siya. Hiyang-hiya siya. Wala siyang madukot. Kanya, ang hirap pala nun, ma. May bisitang dumating dito, ininong natin. Wala naman din discernment yung ninong natin. Hindi naman nagdala ng tinapay. Ang hirap pala, sabi niya. Pero ngayon, to God be the glory. Amen? Hindi na tayo pinagkapos, hindi tayo pinabayaan, and that is because we do our part. Sapagkat nakatalaga ka na. Sabi mo, nakatalaga ka na. Alam mo ba? Napagyamanin. Gustong-gusto ni Lord yan. Namatay nga siya sa krus eh. Binigay nga niya ang buhay niya eh. Pera pa kaya ang hindi mabagay sa'yo? Bahay pa kaya ang hindi mabigay sa'yo? Diba, mga kapatid? Pero may part ka. Hindi yan nakukuha sa pray ka lang ng pray at iyak ka ng iyak. Do your part. Amen, mga kapatid? So once a year, we give our first fruit with thanksgiving, amen, with worship, and the Lord bless us. So tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. At ngayon po umagang ito, ano man po ang ating mga kalagayan sa buhay, God knows it. Alam niya ng Diyos. Kilala ka ng Panginoon. At kung ikaw ngayon ay nagnanasa na ang aral na ito ay iyong gawin, taas mo ang iyong kamay. God sees it. Nakikita yan ng Diyos. Tutulungan ka ng Panginoon na ito ay magawa mo. Ito ay matupad mo. Siyang magbibigay sa iyo ng lakas.
Father, in the name of Jesus, narito ang iyong mga anak, Panginoon. Kataas mo ang kanilang mga kamay. Kung paano ka gumawa sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. Pinatunayan mo na ang iyong salita ay totoo at ikaw ay tapat. Mangyari din po yun sa kanila. In the name of Jesus. Lord, patunayan mo na ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. At hayaan mo, Panginoon, na maranasan namin ang open heaven. Lord, not by our strength, not by our power, but by your power, Panginoon, ay mararanasan namin ang pinagpalang buhay, ang magandang buhay, ang masayang buhay. Kasi kung pera lang naman, Panginoon, kaya rin ibigay ng dyablo. Kaya din pong magpala ng dyablo, higit pa. Pero hindi po yung pera lang ang gusto namin. Ang gusto namin is your presence, your anointing, Lord, your joy. Panginoon, yun ang gusto po namin. Sapagkat in your presence, Lord, there is peace, there is power, there is prosperity. Panginoon, at higit sa lahat, sa iyong presensya, mabubuhay kami, madatnan mo kaming maligaya, madatnan mo kaming naglilingkod. At ang buhay namin, Panginoon, Lord, ay maging pagpapala sa iyo. Pagpapala sa marami. Panginoon, kaya Father, in the name of Jesus, lahat ng mga nakataas ng kamay ngayon, touch them, Lord. Undarabasakareando robobo. Shababababababasakalarayando. Father, in the name of Jesus, the anointing, Lord, of prosperity, I pray right now, tanggapin ang mga kapatid kong tapat sa iyo sa lugar na ito. Receive it in the name of Jesus. Lord, yung mga nahihirapan, mga nababaon sa utang, Lord, mga may kompromisong mga pananalapi, makaahon po sila. Makalaya po sila. Makabayad sila, Panginoon. Lord, at ang buhay nila'y mabago. Gumanda. Makita ang iyong kaluwalhatian. At sa panahon na ito'y nakikita, bigyan mo naman sila ng mapagpakumbabang puso. At sasabihin nila lagi, dahil sa'yo, kaya kami pinagpala. Salamat po ng marami. We give you all the glory. We give you all the praise. In Jesus' name, amen.